Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nag-aalala lang si Daddy sa iyo, sabi niya rito bilang pampalubag loob noong nagpapahangin na ito sa terasa pagkatapos ng kanilang dinner. Sinundan niya ito dahil gusto niyang aluin ito pagkatapos ng lahat ng kabang nakita niya sa mukha nito kanina sa hapagkainan. Sana hindi ka magtampo. Ni hindi man lang ito lumingon sa kanya habang nakatanaw sa malayo. I'm not like you. Hindi ko kayang abutin ang mga expectations niya sa akin gaya ng mga expectations din noon ni Papa. Tumabi siya rito sa railing. Aaminin ko, totoo ang sinabi mo. Magaling talaga ako. Umalpas ang pinigil na tawa mula sa bibig nito. Pero sana, kahit man lang kalahati ng expectations nila, maabot mo. Kasi, kahit ikaw, hindi mo maitatangging marami ka na ring kabulastugang pinaggagawa mula noong mamatay si Tito Lando. Saglit itong sumulyap sa kanya. Kitang-kita sa mukha nito ang matinding frustration at kawalang magawa, kaya hindi niya napigilang mag-alala. Kita mo na. Alam mo rin naman pala. Bakit hindi mo ayusin ang sarili mo para hindi ka palaging napapagalitan? Hindi mo pa alam ang kalahati niyan, pinsan. Gusto mo bang tulungan kita, Anya? Umiling agad ito. Hindi mo ako matutulungan. Nag-alala siya. Bakit? May napasok ka bang problema, Gaby? Sabihin mo sa akin. Wala, sabi nito. Pero sigurado siyang nagsisinungaling ito. Sandaling tinitigan niya ito. Kilala niya ito. Mas gugustuhin pa nitong tumalon sa bangin kapag may nagawa itong kasalanan. Hindi niya mapapaamin ito sa kanyang pangulit. Pero kung seryoso talaga ito, magsisisi siya kapag hindi niya agad nalaman. Kailangang malaman niya sa ibang paraan kung ano talaga ang pinoproblema nito. Nga pala, I met new friend. Kilala ka niya. May kilala ka bang Min LaGuardia? Isang sandali lamang ang nagdaan at nakabaling na agad ang mukha nito sa kanya. Min LaGuardia? Paano mo siya na-meet? Lihim na binati niya ang kanyang sarili sa ginamit niyang approach. Maganda si Min. Mayroon itong kagandahang mahirap na hindi mapansin ng isang lalaki. Umaasa siyang mapapansin ng kanyang pinsan ang dalaga. O baka naman bulag lang siya. Kaibigan ni Daddy ang father niya. At nandito siya, ang kapatid niya, at ang ama niya. Noong nakaraang linggo, imbitado tayo sa ika-17 kaarawan niya ilang araw mula ngayon. Gusto mong sumama? Hinihiling mo sa akin na sumama sa iyo, anyong nagdududang tanong nito. Bakit hindi? Kaya lang, kailangan mong magsuot ng suit. Semi-formal na pagtitipon ito. Hindi ako nagsusuot ng. Sabi pa naman niya, isama kita, putol niya rito. Ano sa tingin mo? Hindi na nito na ituloy ang nasimulang protesta. At noong bantulot itong tumango, alam niyang nagtagumpay siya. Kailan ba? Kaswal na tanong nito habang tinitingnan uli nito ang tinatanaw nitong kung ano kanina. Sinabi niya kung kailan. Pero binabalaan kita, ayaw niya sa bad boy. At sa palagay ko binigyan mo siya ng ganoong uri ng impresyon. Kaya pwede ba, kahit one night lang, hubarin mo itong earring mo at yung mga silvers mo sa kamay at. Pag-iisipan ko. Maaari mong iwan ang singsing, bawi niya bago magbago ng isip ito. Nangingiting sumulyap ito sa kanya bago tahimik na ipinagpatuloy nito ang pagtanaw sa labas. Ano sa tingin mo, narinig ni Rourke na excited na tanong ng kanyang kapatid sa kausap nito sa sala pagpasok niya sa pinto. Kadarating lang niya mula sa opisina ng LaGuardia Security Systems and Services na negosyo ng kanilang pamilya. Sinimulan nito ng kanyang ama noong siya ay nagretiro sa militar as a security services agency. Pero mula noong umuwi silang magkapatid sa Pilipinas ay siya na ang naging partner ng kanyang papa pagdating sa mga security systems at equipment na ginagamit ng agency. Hanggang sa mapalitan na nga ang pangalan ng maliit na ahensya dahil sa karagdagang serbisyong ibinibigay niyon sa pamamagitan niya. Karaniwan, halos babali-walain lamang niya ang kung anumang sinasabi ng kanyang kapatid kapag ganoon ang tono nito dahil tiyak na tungkol sa kung anong pambabaeng aksesori o damit lang ang dahilan ng ganoong klase ng excitement nito. Mas madalas pang ang gumagawa siya ng paraan para hindi siya makita nito. Kasi, kahit lalaki siyang tao, magtatanong ito sa kanya tungkol sa kanyang comment about a gown, a tube, or even a swimsuit. Okay, so he was a guy. Interesado siya sa mga swimsuits.
Lalo na kung two-piece, the littlest variety on any other woman. Pero kung kapatid niya ang magsusuot nyon, kahit sako pa, okay lang sa kanya. Mas gusto niya kung magsusuot siya ng kahit anong hindi kinakailangang magpakita ng higit sa kaunting balat. But Min was a different variety of sister. Kapag pinakialaman niya ang choices nito sa pananamit kahit hiningi nito ang kanyang opinyon, she would be, well, armed and dangerous. Pero sa pagkakataong iyon, nagdalawang isip siyang umiwas sa sala. Alam kasi niyang sa maghapong iyon ay kasama nito si Cassie. Noon biglang lumarawan sa kanyang isip ang imahe ng dalaga, suot ang isang skimpy two-piece bikini. Napatigil siya sa paglakad at biglang-bigla ay natuyo ang kanyang lalamunan. Pumunta siya sa kusina matapos mag-isip sandali. Ang huling bagay na gusto niyang makita ay ang kanyang kapatid na babae na nakasuot ng bikini. Ang problema, nakita siya nito. Kuya! Muntik na siyang mapaungol. Kuya, maganda ba ang gown ko? I was just asking Emmy here, kaya lang based kasi napili na namin ang gown na isusuot ko sa party at nanghihinayang siya sa gastos. Nagbuntong hininga siya sa relief. Gown. Thank goodness. Humarap siya rito na pangiti sa kalumapit. It's beautiful. You're beautiful. Bagay na bagay sa'yo, sabi niya. Bahagya pa siyang nagulat sa sarili dahil nagsisikip ang kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng matinding pagmamahal sa kanyang kapatid na babae noon. Dalagang-dalaga na kasi ito sa suot nitong gown at kasing ganda ito ng kanilang mama sa mga larawan nito. Ipinagmamalaki niya ito ng husto. Talagang magmumukha siyang napakaganda sa party. See, I told you, triumphant na sabi nito sa kanilang pinsan na nangunguna sa pagpaplano ng lahat para sa birthday party nito. Maganda. Nagbuntong hininga si Emmy at nailing na tumingin ito sa kanya. Aminado ako, mas maganda ang isang to kaysa sa naunang pinili namin. Pero nakakahiya naman sa kinunan namin ang una. I'm going to have to give it back. Alam mo naman ang mga designers matampuhin. Baka sa susunod, mahirapan na akong makipag-transact sa kanila. Sa propesyon, siya ay isang party planner ang kanilang pinsan. Nagsisimula pa lamang ito sa career na iyon, kaya hindi pa nagkakaugat sa industriya ang maliit na kumpanya nito. Huwag mo na lang isauli, sabi niya sa namomroblemang pinsan. Magagamit pa yon sa ibang okasyon nitong pinsan mong maarte. Nakahinga ito ng maluwag. Thank you, Kuya Rourke. The best ka talaga. Wala namang problema ang kanyang kapatid sa sinabi niyang maarte ito. Sa halip, nakangiti pa nga ito ng matamis sa kanya. At dapat ay alam na niya na naghahanda ito upang magbitiw ng isang pasabog. Kasama ko si Cassie sa pagpili nito, kuya. Naramdaman niya ang interesadong tingin ni Emmy. Sinong Cassie? Girl. Napakamot siya sa kanyang noo. She's... Anong babae, pinsan? Hindi lang basta babae. Isang napakaganda at napakakinang na babae. Siguro, kilala mo siya. Cassandra Elizalde. Si Cassie. Si Cassie Elizalde. Ano ka ba? Of course, I know her. Sino na hindi nakakakilala kay Cassie? Sabay na tumingin sa kanya ang mga ito. Nabubugnot na napabuntong hininga siya. Nagsimula siyang pumihit. Hindi pa ako nagdi-dinner. Ako rin. Susunod ako sa iyo pagkatapos ng ilang minuto, kuya. Hubarin ko lang itong gown. Wala man lang bang magtatanong kung kumain na ako, tanong ni Emmy. Sabayan mo na kami, sabi ng kanyang kapatid dito. Sa kanyang likuran, narinig niya ang pagkukumahog ni Emmy na maimis ang lahat ng kalat sa sala, habang tumatakbo naman ang kanyang kapatid papunta sa kabilang kwarto para magpalit ng damit. Pero nang masundan na siya ng mga ito sa dining room, merienda ang hiningi ng mga ito sa maid. Saka nagkwentuhan na ang mga ito tungkol sa nangyari sa buong araw na pagsa-shopping ng kapatid na kasama si Cassie. Sa harap niya, ipinagpatuloy lang niya ang pagkain habang nagkukunwari siyang hindi siya nakikinig. Para bang kaya niyang lokohin ang kahit sino. Tanging bingi lamang ang hindi makakarinig sa pinag-uusapan ng mga ito sa mismong hapagkainan. Ano nga ba ang punto ng pagsigaw mo hanggang kisamin? Kunwa ay amus na putol niya sa sinasabi ng kapatid pagkatapos nitong ulitin-uli sa hindi na mabilang na pagkakataon ang panibago na namang praise para sa nakasama nitong kaibigan na pwede nang maging ate nito sa kabaitan. Tiningnan siya nito. Wala lang, sobrang excited lang ako. Tumingin uli ito sa kanilang pinsan at nakapangalumbaba pang nagkwento na animo ay nangangarap. She's so nurturing. Sayang at hindi siya nagkaroon ng ibang kapatid. Natural na natural ang sincerity niya sa pagiging parang ate niya sa akin. Feeling ko talaga, alam mo, matagal na kaming magkakilala. Tama na, Min. Hindi mo pa siya gaanong katagal nakikilala.
Baka naman maghapong minolestya mo yung tao sa kakadaldal mo tungkol sa akin. Nag-aalalang wika niya rito. Tinirikan siya nito ng mga mata. Utang na loob, kuya. Kahit minsan, hindi ka namin napag-usapan. Hindi nang hindi ko sinubukan. Sinubukan kong ipasok ka. Swear, kuya. Nagdududang tiningnan niya ito. Talaga? Yes, kuya, sa tingin ko, ayaw niyang mabanggit ka pa sa tsikahan namin. Sobra yata talagang na-turn off siya sa iyo noong isang gabi. Bakit? Ano nang nangyari? Nadidismayang tanong ni Emmy. Pinutol niya ang usapan. Hindi mo itinama sa kanya na imbento mo lang ang sinabi mo sa kanya noong isang gabi. Umiling ito na parang nagsisisi. Hindi, what for? She's dating someone. Isasama raw niya sa party ko. Natigilan siya sa kanyang narinig. Isang malaking pagkakamali dahil titig na titig ito sa kanya. Wala namang problema yon, sabi niya agad para mapagtakpan ang pagkabigla o kung anumang damdamin iyong naramdaman niya. Let her bring him along. Sabi mo nga, sino ba naman ako para pag-aksayahan niya ng panahon? Iniangat niya ang kanyang baso at inubos ang kanyang juice. Saka siya tumayo mula sa hapagkainan. Nakamata sa kanya ang kapatid at pinsan. Galit ka, kuya, tanong sa kanya ng kapatid. Napatingin siya rito, bahagyang nagulat. Was he? Bakit nga ba parang nagsisikip ang kanyang dibdib? Bakit siya nagmamadaling exit? No guy, should I be, sagot niya, hindi pinapansin ang ingiting-ngiting pinsan. Nagkibit ito ng mga balikat. Beats me, inosenteng sagot nito. Palabas na siya ng silid kainan nang marinig niya ang excited na bulong ng pinsan sa kanyang kapatid. Ano nangyari? Sabihin mo sa akin lahat. In by God, si Cassie Elizalde. Alam mo bang ang ganda na noon, mabait pa? Nagplano na ng party para sa kanya yung dating boss ko, at sa totoo lang, hindi siya matapobre. In by God, kapag nagkatuluyan sila ni Kuya Rourke, ang swerte-swerte ni Kuya. Okay, so aminado siya, sadyang binagalan niya ang kanyang lakad para marinig niya ang mga narinig niya mula kay Emmy. At gusto pa sana niyang makarinig ng higit pa, pero napaka-obvious naman kung mananatili pa siya roon, kaya nagpatuloy na siya sa paglabas. Hindi niya kayang ibaba ang sarili niya ng ganoon kababa para magkubli malapit sa pinto at makinig sa usapan nila tulad ng isang karaniwang tsismoso. Pero noong nasa kanyang kwarto na siya, nagsisi siya sa katayugan ng kanyang pride. Inamin din niyang gusto niyang makarinig ng mga karagdagang bagay tungkol kay Cassie na hindi niya matutuklasan ng mag-isa lamang siya. Sa gitna ng kanyang kwarto, natitigilang pinakiramdaman niya ang sarili. What? Talaga bang interesado siyang malaman ang lahat tungkol kay Cassie? He was not ready for this. Hindi pwede ito. Pero naalala niya kung paano nagsikip ang kanyang dibdib at parang sandaling tumigil ang pagtibok ng kanyang puso nang marinig niyang isasama ng dalaga ang kasalukuyang date nito sa party ng kanyang kapatid. At alam niyang nagsisimula na siyang mapahamak. Bakit siya nagsiselos? Para saan? Iisang beses pa lamang na nakakaharap niya si Cassie. Hindi lohikal o rasyonal itong nararamdaman niya para sa babae. Ni hindi pa siya naa-attract ng ganito katindi sa isang babae sa buong buhay niya. Ano ba ang mayroon sa babaeng iyon at hindi niya ito makalimutan ng ganoon kadali? Nagbuntong hininga siya habang naupo siya sa gilid ng kanyang kama. Nahiga siya. Habang nakatitig siya sa ceiling, naisip niyang hindi siya matatahimik hanggat hindi niya naaalis sa kanyang sistema ang babae. Ang ganda-ganda lang kasi niya, sabi niya sa kanyang sarili, kaya hindi ko siya makalimutan. Ganoon lang siguro. Isa pa, kapag may nasasaktan siyang babae, sobra siyang nagigilty. Nasaktan niya ito ng gabing iyon. Baka iyon na iyon. Baka nagigilty siya kaya nagkakaganito siya. Pwes, aayusin na niya ang lahat sa kaarawan ng kanyang kapatid. Makikita niya itong kasama ng ibang lalaki at iisipin niya. Well, hindi ko pala siya gusto after all. Pagkatapos ay hihingi siya ng tawad. Aasikasuhin niya ito. Susubukan niyang maging palakaibigan. Wala naman siyang naging problema tungkol doon sa kahit sinong ibang babae noon. At hindi siya magsisimula ngayon, lalo na sa anak na matalik na kaibigan ng kanyang ama. At kung sa tingin niya ay napatawad na siya ng dalaga, matatahimik na siya. Hindi naman mukhang mahirap kausap si Cassie. Matalino ito at mukhang malalim ang pangunawa. Kung pakikiramdaman pa nga niya ang kanyang sarili, mukhang handa rin siyang maging kaibigan nito. Naririnig niya ang kanyang papa, pati ang mga plano nito tungkol sa mas madalas na pagdalaw sa kaibigan ngayon na nakabase na sila ng tuluyan sa Maynila. Kaya hindi malayong madalas silang magkita ng dalaga at maging magkaibigan na nga. Wala lang talaga siyang ibang handang pagtuunan ng pansin ngayon, maliban sa kanyang pamilya at negosyo. Kung magkakaroon siya ng kasintahan, baka hindi niya ito mabigyan ng sapat na atensyon.
Pero bakit kaya, habang nakatitig siya sa siling ng kanyang kwarto, matapos niyang makapagdesisyon, ay nakadarama pa rin siya ng panghihinayang sa kanyang puso. Naku mga ka-Felicidad, magandang balita ba ang muling magkikita sina Cassie at Rourke sa birthday party ni Min, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila maiiwasan ang matinding tensyon at hindi maipaliwanag na atraksyon sa isa't isa. Habang pilit nilang nilalabanan ang nararamdaman, isang di inaasahang pangyayari ang maaaring magtulak sa kanila upang harapin ang katotohanan tungkol sa kanilang damdamin. Abangan natin ang susunod na kabanata.